Hello, welcome sa ating YouTube channel. By the way, this is City Vibes at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon lang tayo nakabalik ulit. Ngayon pag-usapan natin itong mga impeachable offense ni Ferdinand Marcos Jr. No? Ibinisura ng korte kasi nga wala daw sapat na basehan. Ano ba yung mga impeachable grounds na sinampa laban kay Pangulong Marcos? Unang-una ay ang culpable violation of the Constitution. Ito ay isang sadyang paglabag ng saligang batas. Meron po bang paglabag sa ligang batas si President Marcos Jr. sa inyong nakikita, sa inyong palagay? No? Ito binasura kasi nga kakulangan sa ebidensya. Kumbaga, nag-file ka ng isang kaso, insufficient yung inyong evidence, kaya hindi siya pumasa. No? But however, ganun pa man, no? Alam naman ng mga tao na anong nangyayari. May paglabag ba o wala? No? Number 2 is treason. Ito yung pagtataksil sa bayan. No? So, sa pagkipagtulungan sa mga kaaway ng Pilipinas. Or, baga, hindi man kaaway, kundi yung pakikipag-argumento doon sa mga bansa na hindi naman kasapi sa Pilipinas. No? Isa na dito yung pagpapadala kay former President Rodrigo Duterte sa Hague. Ito yun isa sa mga dahilan or cause na pwedeng ma-impeach ang isang pangulo dahil yun ay pagtataksil, no? Isa yun sa mga dahilan kung bakit mayroong impeachable grounds dahil doon sa mga ginagawa mong ganun, nakipag-ugnayan ka doon sa mga bansa, tapos sinurrender mo yung isang mamamayang Pilipino sa mga dayuhan, no? Possible na mayroong impeachable offense, no? Number 3, ito ay bribery. Ito ay panunuhol, kung naalala ninyo, no? Ito ay pagtanggap ng mga suhol o paghingi ng suhol. Kung naalala ninyo, sa kaso sa flood control na until na wala pa rin nakukulong, sangkot si President Marcos sa mga malita-malitang pinadala ni Saldico doon sa mga apartment na nabanggit. Okay? Mahirap paniwalaan, no? Pero parang kung ganun ang sistema na titingnan natin, para bang di natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Kasi wala namang prior na nilabas sa investigasyon. Kasi wala dito si Saldico, puro lang naman video conference. Kaya mahirap yon. No? Pero however, kung totoo man yung sinasabi ni Saldico at mapatunayan, ay talagang impeachable grounds yun. Kasi bribery yun no? Tumatanggap ka ng suhol galing sa mga flood control. 100 billion. Ayan. Number 4 is the graft and corruption. Ito yung mga katiwalian sa pagnanakaw sa pundo ng bayan. Isa na doon, yung mga pagtatanggap na suho, mga katiwalian, no? Or, isang halimbawa na dito yung pag-pirma mo sa GAA, sa General Operation Act, sabi mo hindi mo, binasa mo naman lahat yun, pero may mga blank doon, may mga hindi nakikita. Pero, pinirmahan mo pa rin. So, isa yun sa mga graft and corruption, no? Mga katiwalian. Imposible yan. Kayo ang nasa admin, kaya mahirap yan ipaliwanag namin, kasi siyempre andyan kayo sa admin, no? Kumbaga galamay mo lahat, ikaw ang mastermind, galamay mo yan lahat. Kumbaga Marcos lahat yan, ayan. Then betrayal of the public trust, isa yan sa pinakama, yan ang pinag-iingatan ng lahat. Pero kahit pa man, kapag even though na mayroong betrayal of the public trust, kapag ikaw ang nasa admin at ikaw ang namumuno, parang ganun talaga, wala. No? Sa culpable violations of the Constitution, ito yung pagsadyang paglabag sa sariling batas, walang due process, kumbaga na tinatawag. Anong nangyari kay Bong Revilla? Kaya patay ang impeachment ni Marcos kasi nga ganun ang nangyayari. Patay siya dahil kulang sa ebidensya. Pero mayroon ng pangatlong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ganun pa man, hindi talaga yan tawag nito, ma-proceed o may pasa yung impeachment laban kay Marcos. Siyempre, siya yung utak, siya yung tao, siya yung pamumuno, siya yung mastermind sa lahat. Hawak niya lahat. No? Hawak niya lahat. Kahit pa sabihin mo na ibang departamento yan, pero ikaw pa rin yung namumuno dyan. Mahirap ipasa yan. Kasi nga, ikaw pa naman, kung ikaw, sino bang mga has na susuwag doon sa Pangulo?
no? Kaya yun ang sinasabi natin dito. Hayaan mo matapos ang termino, mabuksan ulit yung mga impeachable grounds na yan. Hindi na siya may impeach, pero makukulong na siya. Sigurado ako dyan. Ipapakukulong talaga yan kung si Sara ang manalo. Kung si Sara nga, no? Pero kung hindi, ay malalaman at malayo pa ang 2028, meron pang 2 taon. No? So kaya nagiging kulang sa basihan daw kamo. Yun ang sabi. Kaya mahirap ma-impeach kapag ikaw yung nasa posisyon or nasa admin ka pa. Kaya December 1, yun naman po.